mga kababayan na eto pong si Vic Rodriguez, kapag ka nagsasalita at nagpapaliwanag, especially sa mga interview at mga debate mga kababayan, akala mo'y walang bahid ng korupsyon. Pero kung titingnan natin, kahapon katatalakay lang natin mga kababayan, yung mga naging issue na kinaharap niya bago po siya mawalan ng posisyon sa gobyerno mga kababayan ni PBBM. Unang-una dyan, yung di umano'y pagbibenta niya ng posisyon sa halagang 100 million mga kababayan. At pangalawa naman mga kababayan, yung pagkakalink niya dun sa sugar fiasco. So ngayon, kung titingnan po natin, merong mga patutsyada etong si Vic Rodriguez na kung saan sinasabi po niya mga kababayan na kaya daw po siya'y umalis sa gobyerno ni PBBM dahil daw po mga kababayan hindi na daw po niya masikmura yung napakatinding korupsyon. So sabi po dito, basahin natin ito, nakita nating balita galing po sa People's Tonight. Sabi dito mga kababayan, ito daw, Attorney Vic Rodriguez nagpakawala ng bomba versus Malacanang. Hindi ko na masikmura ang korupsyon kaya't ako ay umalis sa Malacanang. Sabi ni Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi pa dito, sa ginanap na senatorial candidates, face-off ng GMA News Network nitong Sabado, Pebrero 1, ng gabi, muling binatikos ng dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kasalukuyang administrasyon dahil sa umano'y lumalalang katiwalian sa gobyerno. Sabi pa dito, kaya nila ako tinanggal dahil sa sama ng loob nila, kwento ni Rodriguez. Sabi pa dito, sinabi ni Rodriguez na nagdesisyon itong magbitaw bilang Executive Secretary ni PBBM noong Setyembre 2022 ay dahil hindi ko na gusto ang kanilang tinatahak. Sabi pa dito, ibinulgar din ni Rodriguez na pinepersa rin siya ng Malacanang na aprubahan ng ilang mga inirekomendang personalidad sa mga ahensya na itinuturing na tradisyonal na gatasan ng katiwalian or sa katiwalian. Sabi pa dito, hinihingi nila sa akin noong ako Executive Secretary na gawin ko silang chairman ng COMELEC Commission on Election, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation, gawin ko silang chairman ng PCSO, Philippine Charity Sweepstake Office, at gawin ko silang chairman ng Civil Services Commission, banat ni Rodriguez. Alam niyo mga kababayan, eto nga yung matindi dito etong si Vic Rodriguez yung isang patunay, mga kababayan, na nag-alaga ng napakalaking ahas na tutuklaw sa kanya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi mga kababayan, aminin man natin or hindi, etong mga sasabihin ni Vic Rodriguez ngayon, puro to mga kababayan kalinisan sa kanyang sarili. Kasi nga tumatakbo siya. Alam nyo, eto lang yan kung talagang may katiwalian sa gobyerno ni PBBM, bakit hindi siya magsampa ng reklamo or sampahan niya ng kaso yung mga tao na pumipwersa sa kanya para mga kababayan, para mag-appoint siya ng mga individual na personalidad. Kaya nga mga kababayan, kung talagang malinis yung intensyon niya sa bansang Pilipinas, bakit kailangan mo pang tumakbo sa pagkasenador para lang sabihin niya mga ganyang klase ng bagay at para lang makapaghiganti ka dun sa mga tao na kinagagalitan mo dahil nawala ka sa posisyon. At aminin man natin or hindi mga kababayan, kaya po siya nawala sa posisyon kasi nga mga kababayan, marami po siyang ginawa na kabaluktutan at katiwalian. Unang-una dyan mga kababayan, yung naa-allege or aligasyon sa kanya na napakatindi na nagbibenta siya ng posisyon sa gobyerno sa halagang 100 million pesos, mga kababayan. At ang pinakamasakla pa dyan yung pagkakalink niya doon po sa sugar fiasco. At ang isa pa dyan mga kababayan yung isa pa na ginawa nitong si Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan, na bago siya mawala sa kapangyarihan, bago siya masibak mga kababayan, inappoint niya pa yung kanyang sarili bilang chief of staff ng gobyerno ni PBBM. Kaso nga lang nabuking siya ni JPA, kaya mga kababayan, napatalsik po siya at hindi na tuluyang nakabalik sa gobyerno ni PBBM. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, sinibak na ito ni PBBM pero bumabalik pa rin sa gobyerno ni PBBM. At nung hindi po siya mga kababayan nakabalik ng gobyerno ni PBBM, bigla po siyang kumapit sa mga Duterte at ngayon ay naninira na ng laban po sa gobyerno at ginagamit mga kababayan
yung salitang may katiwalian daw sa gobyerno at hindi daw niya masikmura. Ano po, so ngayon, sabi dito pa mga kababayan, bagamat walang pinangalanan, sinabi ni Rodriguez na tinanggihan niya ang mga inirekomendang personalidad dahil hindi sila kwalipikado sa pwesto na naging dahilan upang siya ay pag-initan sa palasyo. Yan po yung sabi mga kababayan nitong si Vic Rodriguez. Alam niya mga kababayan, sa totoo lang, parang ang sinasabi dito ni Atty. Vic Rodriguez, ayaw po niya sa katiwalian, ayaw po niya sa korupsyon. Pero mga kababayan, nung tinanong siya kung dapat ba ng isang politiko mga kababayan, isa publiko ang salin, ang sagot niya mga kababayan, no. Siya lang yung bukod tangi na bumoto ng no, na wag isa publiko yung mga salin ng mga politiko. Yan ba yung ayaw sa korupsyon? Yan ba yung sinasabi mga kababayan na hindi niya masikmura yung napakatinding korupsyon? Diba mga kababayan, kung ikaw ay politiko na malinis ang hangarin sa bansang Pilipinas, diba dapat ang gagawin mo, lagi kang transparent? Hindi ka natatakot na isa publiko yung salin mo. Pero mga kababayan, nung tinanong kung dapat bang isa publiko o yung pagsasapubliko ng salin, siya lang ang nag-iisang bumoto ng no. Ibig sabihin, ayaw po niyang isa publiko yung kanyang salin. Kaya nga mga kababayan, eto lang naman yan eh. Kung talagang may katiwalian, may mga pumipersa sa kanyang tao, siya naman, silang dalawa ni Ungab, mahilig silang mag-file ng mga petisyon. Bakit hindi siya mag-file mga kababayan? Total naman, abogado siya. Bakit hindi siya mag-file ng kaso dun sa mga tao na itinuturo po niya at tinutukoy niya na namimwersa sa kanya para mag-appoint ng mga individual na taong hindi kwalipikado dun sa mga posisyon na tinutukoy po niya. At hindi na dapat siya tumakbong senador. Bakit siya tumatakbong senador ngayon? Kasi nga mga kababayan, aminin man natin or hindi, ganid sa kapangyarihan etong si Vic Rodriguez. Kaya siya naging bitter at naninira sa gobyerno kasi hindi niya makakalimutan na natanggal siya at nasibak siya sa pwesto dahil sa mga matitinding isyo na kanyang mga kinakaharap at di umano may kinalaman po siya. Ano po, so ngayon mga kababayan, hinanap natin kasi baka sabihin ng iba fake news tayo at wala tayong maipakita na mismong video niyan. Eto po yan oh. May mismong video niyan mga kababayan na kung saan pag nagsasalita si Vic Rodriguez, akala mo napakalinis. Yun pala mga kababayan, kahit sinibak na sa gobyerno ni PBBM, usapang bumabalik sa pamamagitan ng pandaraya. Saan ka ba naman nagkatala, sinibak ka na, tapos i-appoint mo pa ang iyong sarili. Buti na lang na nakita ni JPE yung ginagawa niya mga kababayan na anomalies, na kung saan sinibak ka na, gusto mo pang bumalik at gagamitin mo pa yung kapangyarihan mo para makabalik ka. Diba mga kababayan? So ngayon, ito i-play po natin. Korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon. Sabi dito, siya ang umalis, hindi siya tinanggal. Fake ka din pala. Talaga ba? Alam nyo kasi mga kababayan, ganito lang yan eh. Ang gobyerno ni PBBM ay hindi katulad ng gobyerno ni Digong. Ang gobyerno ni PBBM, hanggat maaari, yung mga politiko, yung mga politikong natatanggal sa pwesto or tinatanggal sa pwesto, binibigyan ng magandang exit. Kung ano yung pinupunto, hindi naman kasi katulad si PBBM ni Digong na kapag ka nawala yung politiko sa posisyon, pagkakalandakan agad. Lahat ng mga politiko mga kababayan na nagtatrabaho sa gobyerno, especially yung mga taong gobyerno na nagtatrabaho sa administrasyon ni PBBM, pag may nagawang anomalya, pag may nagawang mali at tinanggal ka sa posisyon, binibigyan ka pa rin ng magandang exit bilang pagrespeto. Kaya nga kung titingnan niyo mga kababayan, di ba sinasabi niya, tinanggal siya at umalis siya. Pero ang totoo dyan mga kababayan, tinanggal siya sa posisyon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayoko na at ako'y babalik na lang sa pribado. O yan. Naniniwala kayo doon? Gusto niyang bitawan yung isang bagay na napakahalaga sa kanya tapos babalik siya bilang private citizen mga kababayan. Di ka panipaniwala yan. Alam niyo sa totoo lang,
Kaya nawala siya sa posisyon kasi merong mga matitinding aligasyon na ibinabato sa kanya at may mga taong nagrereklamo na di umano mga kababayan nagbibenta siya ng posisyon sa halagang 100 million pesos. Tapos ngayon, pinabulaanan niya, sinabi niya na mga chismis lang daw yung mga bagay na yon mga kababayan. Pero kalaunan, nung nawala na siya sa administrasyon ni PBBM, doon na unti-unting lumabas kung ano talaga yung totoong motibo at kulay ni Atty. Vic Rodriguez. Mga kababayan, na kung saan, kung titingnan po natin yung labas nito, parang nag-alaga si PBBM ng napakalaking ahas na lumilingki sa kanya ngayon sa kasalukuyan mga kababayan. Kung hindi naman dahil kay PBBM, hindi naman makikilala ng taong bayan etong si Vic Rodriguez. Alam niyo, sa totoo lang siya nga yung nananawagan ngayon na dapat magpa-drug test ang presidente. Pero mga kababayan, minsan niyang naging amo si PBBM. Kaya nga napakadaling soplahin ni PBBM itong si Vic Rodriguez kasi nga kahit noon pa lang daw na nagtatrabaho sa kanya mga kababayan, mahina na. Mahina na ang common sense at IQ nitong si Atty. Vic Rodriguez. Oo, mabilis siyang sumagot mga kababayan, pero pansinin niyo lahat ng mga sagot niya sa mga debate puro paglilinis lamang ng kanyang sarili. At ipinapakita niya sa publiko na siya ay ape at hindi niya masikmura yung korupsyon kaya siya umalis. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Naging malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging abogado niya at campaign manager noong eleksyon 2022. Hanggang italaga po ito, basahin natin sinasabi dito ni Ma'am Mardia. Matagal na siyang inalis. Ayan, yes. Idadahilan niya bakit siya umalis dahil daw di niya masikmura ang korupsyon. Tapos ang dahilan niya yung bycam. Kamakailan lang ang bycam issue. Kaya nga po di ba? Yun yung idinadahilan niya Kaya daw siya umalis, hindi niya masikmura ang korupsyon. Pero mga kababayan, magpasalamat siya at itinuring siyang kaibigan, parang kapatid ng presidente ng Republika ng Pilipinas. Binigyan pa rin sila ng magagandang exit katulad ni Atty. Trixie. Mga kababayan, di ba nung nawala siya sa gobyerno ni PBBM, napakaganda naman ng exit nila. Sila lang kasi yung hindi makamove on mga kababayan, kaya sila naging bitter. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Bilang executive secretary nang siya po ay manalo. Pero matapos lang, Atty. Rodriguez, ng halos 3 buwan sa palasyo'y nagbitiw po kayo sa pwesto at pinatalsik din sa partido ng Pangulo. At sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant, abandonment, and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayoko na at ako'y babalik na lang sa pribado. Pangalawa, doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sapagkat sa sama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin nung ako'y executive secretary na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado at alam ko ang nais lamang nila ay magnakaw kaya hinindian ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Yan mga kababayan yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez, pero ang totoo dyan mga kababayan, kaya siya natanggal kasi may mga matitinding issue siya or may mga matitinding anomalies mga kababayan di umano na nalilink etong si Atty. Vic Rodriguez at saka incompetensya mga kababayan sa kanyang mga ginagawang trabaho. Ano po, masyado siyang power tripping ika nga mga kababayan dahil nga kung ikaw ay matinong tao, bakit ka magbibenta ng posisyon sa gobyerno sa halagang 100 million pesos? At ang isa pa dyan mga kababayan, diba, doon na nga lang sa asukal. Sobrang nakakapagtaka na. Walang alam ang Pangulo about do sa mga pinirmahan mga kababayan, pero ginaya yung perma ng presidente. Kaya nga mga kababayan, nakakapagtaka etong si Atty. Vic Rodriguez. Di ba kayo nagtataka? Ilang buwan pa lang siya mga kababayan na nakakaupo, na-appoint sa kanyang posisyon, pero tigbak na agad siya mga kababayan. Kasi nga, ilang buwan pa lang na nananamasa ng kapangyarihan sa gobyerno, masyado nang umabuso. Kaya dito mga kababayan, hindi natin siya masisisi kung bakit yung sinasabi niya dito puro papuri at puro pa feeling victim. Dahil nga mga kababayan, yung mga tao kasing nawala sa gobyerno, talagang magiging bitter po yan. At kita nyo naman,
yung mga taong napaalis sa gobyerno katulad ni Vic Rodriguez, ni Attorney Trixie Cruz, mga kababayan, ano ba nangyari? 'Di ba naging basher ng gobyerno?